today's merienda mga mi ay gagawa naman tayo ng napakasarap at napakamurang potato balls. Napakadali lang itong gawin at napakasarap na merienda nito, kaya naman ito ay magugustuhan talaga ng inyong mga chikiting mga mi. Bale, meron nga pala ako dito 3 pirasong patatas. So matagal ito naka-stock sa ref ko, kaya naman ginawa ko na lang merienda, at para naman maging kakaiba ay ginawa ko nga itong potato balls para maiba naman, diba? Kasi alam naman natin pag patatas ay sanay na tayo sa french fries na piniprito. So ayan, binalatan at hiniwa ko na rin yan parang pa-cubes na ganito. At nung kumukulo na nga itong tubig ay inilagay ko na agad itong mga patatas ko. So mga mi, kapag magluluto pala kayo ng patatas or maglalaga kayo, ay make sure nyo lang na kumukulo na talaga yung tubig para maganda yung kakalabasan nilagang patatas ninyo. Ito naman mga mi, kapag gusto nyo malaman kapag luto na yung patatas, kukuha lang kayo ng tinidor at tutusukin nyo. Kapag bumabaon na yung tinidor ay okay na yung luto na, at pwede nang hanguin at ilagay muna sa bowl para palamigin. Pag medyo malamig na nga ito mga mi, ay pwede na natin itong durugin. Pwede kayong gumamit dito ng potato masher or pwede din namang tinidor kung wala kayong mga ganon. Tapos kung ay madurog mga mi, ay naglagay na ako dito ng 1 teaspoon ng asin para pampabalance ng lasa. Naglagay na rin ako dito ng 2 kutsarang glutinous rice flour, 2 tablespoon ng cornstarch at 4 tablespoon ng harina. So ayan, hinalo-halo ko lang ito ng mabuti para make sure na talagang halong-halo siya at wala siya mga buo-buo. Yung mixture nyo pala mga mi, napapansin nyo na medyo dry, pwede kayo mag-add dito ng tig 1 kutsarang tubig. So syempre tansyahin nyo na lang kung kayong gagawa. Nung okay na nga yung mixture ito, mag-start na nga ako magbilog. Napakadali lang naman itong gawin. Bali, kumuha lang ako dito ng maliit na kutsarita. So ganyan lang yung size na gusto ko sa aking gagawing potato balls. Alam nyo mga mi, napaka-satisfying talaga nitong gawin, lalong-lalo na yung pagbibilog nito. Kaya naman kung meron kayong malaking anak na, ay pwedeng-pwede nyo silang isalay dito, lalong-lalo na sa pagbibilog nito. Nakakatuwa talagang gumawa nito. At for sure talaga mga mi, ay may enjoy talaga nila yung paggagawa nito. So ayan, nagpainit na nga pala ako dito ng mantika. At dito nga pala mga mi, kapag magpipirito kayo, make sure nyo lang na mainit na talaga yung mantika. Pagkatapos nyan ay nung medyo okay na, ay hininaan ko na rin yung apoy niyan para hindi naman sila masunog. At dito nga pala mga mi, mapapansin nyo kapag luto na yan, medyo brown na siya ng konti, kaya naman pwede nyo na hanguin at ilagay nyo muna sa kitchen towel or strain nyo muna para matanggal yung mga excess na oil neto. Pagkatapos naman nito mga mi, pag medyo malamig na nga ng konti, ipapagulungin natin ito sa powdered sugar para naman medyo may matamis-tamis ng konti at magugustuhan talaga ito ng mga chikitin. At dito mga pala mga mi, sa pang-coat na to, kung wala kayong powdered sugar, ay pwede kayong gumamit dito ng natural na asukal, kahit anong kulay man yan, brown or puti, ay pwede nyo iyang i-coat dito. Ito lang naman yung gagawin natin dyan, paikot-ikotin ng mga ganyan, para naman mga mi, yung mga lahat ng side ay malagyan ng powdered sugar. Yung nagawa ko nga pala dyan ay medyo marami-rami din, pero hindi ko naman na siya pinirito agad lahat-lahat kasi nga ako lang din naman yung kakain muna nito at ako muna yung titikim. At eto na nga, okay na yung ating potato balls. O diba, itsura pa lang nito ay mukha ng masarap. Mukha din pala siyang donut na bilog, yung mga nabibili sa mga Dunkin Donuts na may mga. At siya nga pala mga mi, kung meron kayong budget ay pwede pala kayo dito magtunaw o mag-melt ng white chocolate or dark chocolate. Tapos ay cocoa nyo lang sila dito. Ay napakasarap talaga nito. Yun lang naman mga mi, ay meron kayong budget. Pero kung wala naman ay okay na ito yung powdered sugar na ito. Bali yung lasa nga pala nito ay napakasarap mga mi, kung matitikman nyo at makakagawa talaga kayo nito. Bali may yung labas nito ay medyo crunchy lang kaunti, pero yung loob ay napaka-soft at napakasarap. Kaya naman gumawa ka na mga mi.